Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-8 kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na Ang Pagligtas kay Don Pedro at Don Diego mula sa mga saknong 216 hanggang 225. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin! Inutusan ng ermitanyo si Don Juan na kumuha ng banga at punuin ito ng tubig. Ayon sa ermitanyo, kailangang buhusan ng tubig mula sa banga ang 2 batong nakapuntod upang muling maging tao ang mga ito. Sinunod ni Don Juan ang utos at dahan-dahang binuhusan ng tubig ang 2 bato na agad namang nagbalik sa dating anyo ng kanyang mga kapatid na sina Don Pedro at Don Diego. Nang makita ni Don Pedro si Don Juan, siya ay tumindig at niyakap ang kapatid habang sila'y lumuluha. Muling naging tao si Don Diego at niyakap din si Don Juan. Nagkaisa ang 3 magkakapatid at kanilang ipinahayag ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, biglang naalala ang kanilang amang may sakit at nagdesisyon silang bumalik sa bahay ng ermitanyo upang ipagdiwang ang kanilang muling pagsasama at ang kanilang tagumpay laban sa mga pagsubok. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Inutusan ng ermitanyo si Don Juan na kumuha ng tubig mula sa banga at ibuhos sa 2 bato. Muling nabuhay sina Don Pedro at Don Diego mula sa pagiging bato matapos buhusan ng tubig ni Don Juan. Nagkaisa ang 3 magkakapatid at nagyakapan sa kanilang muling pagkikita. Bumalik sila sa bahay ng ermitanyo upang ipagdiwang ang kanilang kaligtasan at muling pagsasama. Naisip nila ang kanilang amang hari at ang pangangailangang makabalik sa kaharian. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan, ang bunsong prinsipe na tumulong sa muling pagkabuhay ng kanyang mga kapatid na naging bato. Ermitanyo, ang matandang nagbigay ng solusyon kay Don Juan upang buhayin ang kanyang mga kapatid. Don Pedro at Don Diego, mga kapatid ni Don Juan na tinulungan niya mula sa pagiging bato dahil napatakan sila ng dumi ng Ibong Adarna. Dumako naman tayo sa tagpuan. Sa tapat ng 2 bato na naging sina Don Pedro at Don Diego at sa bahay ng ermitanyo kung saan naganap ang kanilang pagdiriwang matapos silang muling maging tao. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Banga, sisidlan ng tubig o anumang likido, ipagsulit, ipaalam o ipagbigay alam. Mahagilap, matagpuan o makuha, nagtindig, tumayo o bumangon, nakapuntod, nakapatong o nakadagan, nananangis, umiiyak o nananaghoy. Sambit, pagbigkas o pagsabi ng isang salita o damdamin. Sumalok, kumuha ng tubig o anumang likido gamit ang isang sisidlan. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas ni Don Juan, ipinakita niya ang kanyang walang pasubaling pagmamahal sa kanyang mga kapatid. Hindi siya nagdalawang isip na sundin ang utos ng ermitanyo upang buhayin sina Don Pedro at Don Diego na nagpapakita ng wagas na pagmamahal at malasakit. Ang muling pagsasama-sama ng magkakapatid ay naghatid ng saya at kapayapaan sa kanilang kalooban. Ipinapakita nito na ang pagkakaisa sa pamilya ay nagbibigay ng kaligayahan at nagpapalakas sa loob ng bawat isa anuman ang pinagdaanan. Ang pagsunod ni Don Juan sa mga tagubilin ng ermitanyo ay naging susi upang muling mabuhay ang kanyang mga kapatid. Nagbibigay ito ng aral na ang pagsunod at paggalang sa mga payo ng mas nakakaalam ay maaaring magdulot ng mabuting resulta. At diyan nagtatapos ang ika-8 kabanata ng Ibong Adarna, ang pagligtas kay Don Pedro at Don Diego. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.